Bago po natin basahin ang scripture ngayong umaga, nais ko po nating i-welcome ang ating panauhin ngayong umaga. Kasama po ito siya ni Alice, si kapatid pong Myra. Atin po siyang palakpakan at welcome po. At nawa po ay maging simula po ng ating pasasama sa ating Panginoon. Salamat po. Ngayon po ay tumayo tayong lahat habang mabasahin ko po ang pagbabatayan ng ating mensahe ngayong umaga. Tuloy-tuloy po ang pag-aaral natin sa mga gawa. Ito po ay matatakpuan sa Kabanata 24, 1. At pagkaraan ng 5 araw ay... At pagkaraan ng 5 araw ay lumusong ang Pangulong Saserdote sa Ananias, nakasama ang ilang matatanda at ang isang tertulo na mananalumpati at sila'y nangagbigay alam sa gobernador laban kay Pablo. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang lahat po ay makakaupo na. Si Pablo ay isang tapat na lingkod ng Diyos. At siya ay walang takot na pinapangaral ang ating Panginoong Yesus para sa kaligtasan ng tao. Sa kanyang pangaral ay hinayaan ng Diyos na maranasan ni Pablo ang iba't ibang oposisyon mula sa mga hindi naniniwala kay Jesus bilang hari at tagapagligtas. Ang kalaban niya ay sarili niyang mga kababayan at gumagawa sila ng paraan para maipapatay si Apostle Paul. Nagsampa sila ng false accusations laban kay Paul sa harap ni Claudius Lysias at sa ating text ay kay Governor Felix. So this morning, nais nating malaman yung gustong ituro ng Panginoon sa atin dito po sa karanasan ni Apostle Paul sa kanyang mga accusers at kung paanong siya ay sinamahan ng ating Panginoon. Tayo po'y yumuko, tayo manalangin. Our Heavenly Father, we are so much grateful, Panginoon, for having us come together, Lord, as a church, Panginoon, dito po sa lugar na ito. Salamat sapagkat sa kabila ng kami nagkukulang sa inyo, kayo patuloy na nagiging tapat sa amin at pinapatawad kami sa aming mga karumihan. Salamat sapagkat sa kabila ng mga akusasyon sa amin ng ibang tao na kami Kristiyano, ngunit nakakagawa ng kasalanan, ay pinapadama mo sa amin, Lord, ang iyong habag at pag-ibig, Panginoon, na kami pinapatawad mo sa aming makasalanan every time na kami lumalapit sa inyo, tumingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat ikaw ay punong-puno ng biyaya po sa amin at alam po namin na hindi po namin dapat samantalahin ang inyong kabutihan, ang inyong biyaya. Kaya tulungan mo rin kami, Panginoon, na matuto na sumunod sa iyong kalooban. Salamat sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Hiling po namin, Banal na Espiritu, ang inyo pong pagtuturo po sa amin, Panginoon, upang kami ay maliwanagan at magawa namin, Panginoon, ang kalooban mo habang kami nabubuhay. Sa karanasan ni Apostle Paul, tulungan niyo po kami na hindi lang makapulot ng aral, Panginoon, kundi kami po ay mabago, Panginoon, ng inyong salita at maging katulad kami, Panginoon, ng inyong anak na si Jesus, na siyang hangarin mo sa aming mga buhay. Salamat po sa magang ito. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod at gamitin ayon sa iyong kalooban, Panginoon, katuwiran, may pangaral ng inyong lingkod ang inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, nais kong tignan natin yung ilang mga talata sa
context ng binasa po natin na sa ating scripture reading. So, ito po ay pangatlong hearing po ni Apostle Paul para depensahan ang kanyang sarili. Okay? At hindi lang yung sarili niya ang inaalala niya rito sa kanyang defense, kundi at the same time ay pinapangaral niya yung pananampalatayang Kristiyano. Right? So, si Paul sa harapan ng hukuman ng mga hentil ay isang tapat na lingkod ng Diyos at matapang na kanyang lingkod at witness na pinapahayag ang mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Now, dito po sa pagharap ni Apostle Paul mula kay Claudius Lysias, siya ngayon ay kay Governor Felix sapagkat siya'y tinurn over ni Claudius Lysias para pag-aralan o pakinggan ang kanyang kaso. Right? At mapansin po natin sa binasang talata po kanina na yung high priest at yung ibang mga elders doon sa Jerusalem ay tumungo sa kay Governor Felix para akusahan si Apostle Paul. Kasama po nila si Tertullus. Si Tertullus ay para sa kanila, parang sa ating panahon ay parang isang abogado, no? At isang orator, magaling na orator, magaling siyang magsalita. Now, mapapansin po natin dito kung yung contrast between Apostle Paul and Tertullus sa paraan nila ng pagsalita or panimulang pananalita, introductory words. Paano po yung starting ni Tertullus? Paano niya sinimulan yung kanya pananalita? Ang sabi niya? Sabi niya, sa verse 2, yamang dahil sa iyo'y nagtatamo kami ng malaking kapayapaan at sa inyong kalinga ay napawi sa bansang ito ang mga kasamaan, ay tinanggap namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako, kagalang-galang na Felix na buong pasasalamat. Okay? So binanggit po dito si Kuya Felix at saka si Pastor Salamat. So, habang si Apostle Paul, ano yung kanyang panimulang pananalita? Sa verse 10, sabi niya, si Pablo ay sumagot, yamang nalalaman ko na ikaw ay hukom sa loob ng maraming mga taon. Sa bansang ito ay magsiglang gagawin ko ang aking pagsasanggalang. Ano po yung papansin niyo po sa pananalita ni Tertullus na isang orator versus kay Apostle Paul na isang lingkod ng Diyos? Ano papansin niyo po? Nawala. Hindi talaga mapansin, nawala eh. Yan, papakita ni Brother Jervis. Sabi ni Tertullus, yamang dahil sa inyo'y nangatamo kami ng malaking kapayapaan at sa inyong kalinga ay napawi ang bansang ito, sa bansang ito ang mga kasamaan, ay tinanggap namin ito sa lahat ng paraan, sa lahat ng dako, kagalang-galang na Felix ng buong pasasalamat. Anong ginagawa ni Tertullus? Palagay nyo, anong ginagawa niya? Ha? Papasalamat? Ano? Anong ginagawa ni Tertullus? Sa kanyang pananalita? Versus sa ginawa ni Apostle Paul. Si Apostle Paul ba, meron ba siyang mga dagdag na salita? Wala, di ba? Si Tertullus meron. So ano ibig sabihin nun? Anong klaseng pananalita ang ginagawa ni Tertullus? Ha? Ano? Flattery. Okay, flattery. Hindi lang po ako yung naka-observe niyan, maging ang ilang mga Bible teachers sa commentary ay na-observe ang paraan ni Tertullus sa kanyang pagsasalita. Gumagamit siya ng matatamis na salita para saan? Palagay nyo. Para sa inyong flattery words. Para
makuha yung loob. Di ba? Tama. So, si Paul, ginamit niya ba yung words of flattery? Hindi, di ba? Tinapat niya lang si Felix na isang hukom na kung saan siya ay magtatanggol. Okay? Isang mahusay na hukom. So, alam niyo ba kung ano yung flattery? Alam niyo ba kung ano yung sinasabi na bandang nakasulat ng tukol sa matatamis na salita? Tingnan po natin sa Romans chapter 16 verse 8. Romans chapter 16 verse 8. Sabay-sabay nating basahin nga. Ready? Go. Okay, sa verse na ito na sinulat ni Apostle Paul, ang binabanggit niya po rito ay yung mga divisive sa verse 17, yung mga gumagawa ng pagkakahati dahil sa kanilang mga maling doktrina o maling pagtuturo. Okay, gumagamit sila ng mga matatamis sa salita para yung mga inosente, yung mga madaling mapaniwala ay mailigaw nila. Okay? Kaya hindi lahat ng magagaling magsalita ay dapat paniwalaan. Tama? Right? Hindi lahat na mabubulaklak magsalita ay dapat ating paniwalaan. Oh, galing niya magsalita, grabe. At nakaka-convince. Alam niyo po yung mga marami sa mga bulaang guro ay magaling mag-convince. Right? Kaya mag-ingat po tayo, lalo na kung ito'y may dagdag ng mga flattery words, sapagkat ang layunin ng flattery words o matatamis na mga pangungusap ay iligaw ang mga madaling mapaniwala. Ang ginamit na ibang English word dyan po sa mapaniwala ay innocent, na yung walang kamuang-muang, no? At madaling paniwalain. So ang flattery ay ginagamit ng iba para dayain ang mga madaling paniwalain. Madali ka bang paniwalain dahil sa mga mabulaklak na mga pananalita? Nakukuha ka ba ng ibang tao dahil sa kanilang flattery words? Ano po ang tinuturo ng Panginoon po sa atin? Dito po, simple lang po yung tinuturo ni Lord. Hindi kalooban ng Diyos na gumamit tayo ng flattery words para sa pansarili po nating interest. Amen po? Ha? Okay. Ang sabi po sa Proverbs chapter 28 verse 23. Sabi-sabi nga po tayo, ready, go. Okay. Malino, no? Sa salita ng Diyos kung ano yung flattery at bakit hindi gusto ng Diyos na tayo ay magsalita ng mabubulaklak na salita para sa ating sariling interest. So, tinuturo ng Diyos sa atin sa salitang ito, sa Proverbs chapter 28 verse 23, na mas makakasumpong ng favor yung mga sumasaway sa mali kaysa dun sa gumagamit ng matatamis na salita. Naranasan niyo na ba yun? Meron bang mga tao na sa inyo'y sumasaway dahil sa inyong mali? Hindi magandang pakinggan, di ba? Karamihan tao gusto marinig dun sa kanilang magulang, sa kanilang kapwa, sa kanilang kapatid sa pananampalataya, sa kanilang pastor, ay yung mga words of flattery. Yung mga words na gusto lang nilang marinig, pero yung mga saway, parang masakit sa ating mga tainga. Di ba, no? Naranasan niyo na ba yun na parang nagagalit kasi kayo sinasaway sa inyong mali? Mga kabataan, naranasan niyo ba yun? Pag sinasaway sa mali, nagagalit, di ba? Okay. So, sa simula,
syempre, yung mga taga-saway parang magiging mukhang kontrabida, di ba? Pero ayon sa salita ng Diyos, ano yung mangyayari sa mga sumasaway? Ano yung meron sa kanila? Favor from God. Kumpara dun sa mga gumagamit ng mabulaklak na salita, yung gumagamit ng flattery words, sila ay ano yun? Deceptive, no? Deceivers. Okay lang yan, bro. Pag pahiya mo siya na, ano, yan ang ating precious girl. Yan. Let her enjoy the presence of God. Yan. Okay? Sige, so, tatanungin mo katabi mo, gagamit ka pa ng flattery words o hindi? So kaya hanapin mo yung nambobola sa'yo para sabihin mo, ito yung word ni Lord sa'yo. Huwag ka nang mambobola. Ayan, mambobola. Okay, tingnan natin. Tuwing kailan tayo hindi dapat gumamit ng matamis na pananalita? Dahil lang pala mag-apply, no? Salita ng Diyos, no? Ayan, an application. Okay. So, tuwing kailan tayo hindi dapat gumamit ng words of flattery? Palagay nyo, kailan di dapat? Ha? Pag nagpipreach? Ano pa? Ha? Tingnan natin, number 1, huwag gumamit ng flattery words para makuha ang pabor o sa pansariling interes. Di ba ganun yung ginagawa ng iba? Ang ganda mo ngayon, pautang nga. So halata mo agad, di ba, na flattery words for self-interest. Pangalawa, huwag gumamit ng flattery words para magpasunod ng tao. Ikaw ata yung pinakamagaling na nakilala ko. Paki-drawing naman ito. Naalala ko nung dati, nung nagkaroon kami ng seminar, yung DISC, D-I-S-C, sa leadership training. Yung DISC, yun yung 4 types of personalities. Alam niyo yan? Dominant, intuitive, may ba yan? S, sanguine yata yun. Tapos C, meron pang isa. So, parang iba-iba kasi yung mga presentations ng yan. Pero ang hindi ko lang maisip kung tama yung sinabi nung comment ng isa na minsan, dahil alam mo yung iba't ibang personalities, doon mo makukuha yung kiliti nila, doon mo silang papasunod. Parang somehow, para sa akin, ay manipulative yun, di ba? Kasi yung kahinaan niya ay ginagamit mo para mapasunod siya. Di ba? Parang ganon. Bakit di na lang natin sabihin sa kanya yung dapat gawin, no? At ipaliwanag kung bakit mahalagang gawin yun, di ba? Para sumunod siya at gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaysa dun sa gagamit tayo ng manipulative words or flattery words. Okay? So, huwag natin gamitin yung flattery words para magpasunod ng tao. Okay? Yung iba sa inyo, may mga tao, mahirap naman talaga magpasunod, di ba? Pero iba yung sabihin mo, sige, magkakaroon kayo ng bonus. Hindi flattery words yun kasi words of honor yon. Dapat gawin mo. At kung gagawin nila yon, ay bibigyan mo talaga sila ng bonus, di ba? Okay. Number 3, ano pa kaya? Huwag gumamit ng flattery words sa mga nagawang mabuti ng iba. Agree? Ha? Naku, salamat sa tulong mo, kaya pala gumaganda lalo yung kutis mo kasi ang bait-bait mo, tumutulong ka sa mga mahihirap. Ay magpasalamat ka na lang dahil siya ay ginamit ni Lord na instrumento, di ba? Hindi yung bobulahin mo pa siya at pupunahin sa kanyang kagandahan dahil lang sa ikaw ay tinulungan. Don't use flattery words para punahin ang mabubuting ginawa ng iba. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi nyo ako mariringgan ng mga flattery words, no?
sa tuwing may nagagawa tayong mabuting bagay para sa Panginoon. Bukod dun sa posible na kapag tayo ay tumanggap ng papuri sa Diyos at tumanggap ng papuri ng mga tao, baka mawala na tayo ng reward sa langit, di ba? Tapos, ginagamitan lang tayo ng iba ng flattery words para tayo ay lalong gumawa ng mabuti. So, hindi naman maganda. Okay? Hayaan natin na ipagpasalamat na lang yung ginawa ng tao at ituring natin yon na pagkilos ng Diyos sa Kanya. Yun ang huwag natin kakalimutan. No? Every time that we testify sa harapan, especially pagka may testimonies, no, lagi kong pinapaalala na wag nating kakalimutan na itanghal ang Diyos sa ating kwento. Diba? Hindi yung sarili natin ang napupuri or naitataas dun sa ating mga kwento, kundi si Lord ang dapat maitaas sa lahat ng mga nagagawa nating mabuti at ng iba. Amen po? Okay. So, verses 18 hanggang 20. So binanggit ni Apostle Paul sa kanyang defense na meron na mga Hudyo na galing sa Asia na dapat ay naroon sa hearing na yon. Okay, nasa harapan ni Felix at sila dapat yung magsakdal kung may anumang laban sa kanya. Pero wala sila doon. Nandun ay si Tertullus na inarkila nila, no? Hiniram nila or hiniling nila na sumama sa kanila kasi magaling siyang orator. Nawala namang alam talaga sa kaso at second hand ang kanyang information na nakuha. Okay? So si Tertullus ay hindi direct witness na pumunta para magsalita laban kay Paul. Sino ba dapat yung pumunta? Yung direct witness. Alam ba ito ng mga Hudyo o hindi? Palagay nyo. Alam ba ng mga Hudyo na dapat pag sila haharap sa hukuman, paano kung ang judge ay babae? Hukuman? Hindi. Okay. Alam nila na kapag kahaharap ang witness doon sa isang hukuman, lalo na sa kanilang hukuman, no? Siyempre, mag-a-apply na yun sa lahat dapat. Dapat yung witness na yun ay direct witness. Right? Saan natin makita yan? Sa Deuteronomy chapter 19 verses 15 to 19, sabi ng Panginoon Diyos through Moses, ang isang single witness ay hindi sapat para maging laban sa isang tao sa anumang krimen na kanyang nagawa. Okay? At dapat merong ebidensya ng 2 o 3 witnesses bago ito ma-establish. Okay? At hindi dapat magkaroon ng isang malicious witness. Ibig sabihin, hindi siya yung totoong nakakita tas nang bibintang. Di ba? Malicious witness. So alam ng mga Hudyo na hindi dapat sila maghaharap ng isang saksi na hindi direct witness. Ano ginawa nila? Violate nila yung law of God. Okay, kahapon doon po sa reunion po namin ng CYF, no, yung Evangelical Church of Muntinlupa na ngayon ay 107 years as a church, no, dyan po sa poblasyon. Nag-gather po kami reunion. So marami kami, mga 100 siguro yon yung dumating. Ako yung ginamit ni Lord na instrument para mag-preach. Tapos, na-realize namin upon studying yung sinabi ni Lord through Micah na dahil lang sa ang Diyos ay hindi nagbabago. Dahil lang sa kanyang nature na siya ay unchanging. Kaya yung Israel ay hindi pa nakokonsume. Or hindi niya kinokonsume. Hindi niya tinutupok. Dahil lang sa kanyang nature na siya ay hindi nagbabago. No? At dun sa Malakay, pinakita ng Diyos doon yung kanyang covenant na palaging sinusuway ng mga Hudyo.
Isa doon sa kanilang sinusuway ay yung sa Malakay pagka chapter 3, ano yung meron doon? Chapter 3, verse 10. Ano yung verse 10? Tithes and offering. Okay? So, anong ginawa ng Israel? Meron silang tipanan ng Diyos. Sa tipanan yon, dapat nilang sundin ang Diyos kasi yun na kanilang pangako, pero binigo nila ang Diyos sa maraming bagay. Okay? Isa yung tithes, at maging ito sa verse natin, di ba? Alam nila yung batas ng Diyos na dapat pagka merong hearing, hindi pwede yung indirect witness. Dapat direct witness. Okay. Sumuway sila sa batas ng Diyos. Anong dapat gawin sa kanila ng Diyos? Dapat silang patayin. Kasi sa covenantal relationship, tandaan po natin, no? Sa pakikipagtipan natin sa Diyos, ang sign ng covenant ay blood. Di ba sa New Covenant, sabi ng Panginoon, this is the new covenant in my blood. Sabi niya. Kasi ang covenant ng Diyos ay may kasama sa ritual ng covenant ng Diyos sa Israel ay yung blood. 'Di ba sa circumcision, ang sign ng circumcision kay Abraham ang sign ng paano gagaya ko kay ano? Ang sign ng covenant ng Diyos kay Abraham ay ano? Circumcision. So meron na spill out na blood, 'di ba? Yun ay foreshadowing nung pagkamatay ni Jesus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan, di ba, na siyang katuparan ng batas. So, in other words, sa tipanang yon, kaya blood yung sign kasi kung sino sa both parties, sa dalawang parties na nag-agree na sila ay may kasunduan, no? Pag isa sa kanila ay hindi tumupad sa kasunduan, dapat silang patayin. Ang Diyos, sumira ba siya sa kanyang tipan? Hindi, di ba? Ang Israel, sumira ba siya sa kanyang tipan? Sumira. Dapat siyang patayin, di ba? Sapagkat yung sign ng blood ay dapat gawin doon sa sumuway sa batas. Alam nila yon, pero ito pa rin yung Israel na tuloy-tuloy sa pagsuway sa kanilang covenant sa Diyos. Okay. Ganon din tayo sa atin po, no, sa covenant relationship natin sa Panginoon. Meron din naman tayong dapat na pangako sa Kanya. Pangako natin ay pareho ng pangako ng Israel na susundin natin ng Diyos sa lahat ng mga panukala niya sa atin. At tayo nagkukulang, anong dapat gawin sa atin? Hindi tayo nagbibigay ng tithes, di ba, minsan. As tayo ay namumuhi sa ating kapwa, minsan. Anong dapat gawin sa atin? Mamatay. Ba't di pa rin tayo namamatay? Dahil yon sa ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang nature. Siya ay gracious at mananatiling gracious magpakailanman. Siya ay forgiving at magpapatawad sa sinumang handang magsisi at talikuran ng kanyang mga kasalanan. Siya ay tapat sa kanyang pangako at hindi magbabago ang kanyang pangako na sinumang sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay? At syempre, di ba, kaya hindi tayo namamatay. Bakit? Sapagkat yung sign ng blood na yon, na sino man ang sumuway ay dapat matulad sa kanya yung ginawa doon sa pinatay na tupa sa batas ni Moses, di ba? Ang paraan para mapatawad ang kasalanan ng tao ay sa pamamagitan ng pagpatay ng spotless na animal. At yon ay ginawa ni Jesus para, di ba, dapat tayong mamatay dahil tayo sumuway sa kanyang tipan. Pero hindi tayo namamatay sapagkat si Jesus na ang namatay para sa atin. Palapakan po natin ang Panginoon po. Okay, so ang Israel ay palagi na nagfe-fail or sinusuway ang pakikipagtipan nila sa ating Panginoon. Okay. Sabi ng Diyos, dapat direct witness, pero sila ay nagpapadala ng mga indirect na mga witness. So nakuha po natin yun, no? Ang mga dapat pagka may mga cases tayo ng magkapatid sa pananampalataya halimbawa na may against isa't isa. Okay? So hindi tayo makikinig doon sa indirect witness. So dito po sa napansin po natin, pinapakita po dito ni Apostle Paul kay Felix
na bukod sa walang basihan ng kanilang akusasyon, na pag-aralan po natin yung last time, ang mga nag-aakusa sa kanya ay hindi direct witnesses. So napansin din yun ni Felix, di ba? Ay, bakit naman maniniwala sa Felix doon? Mga indirect witnesses pala yun. Second-hand information yung narinig nila, di ba? Dapat naandun yung talaga nakakita o nakasaksi ng kanilang nakita na against or laban kay Paul. So ano yung simpleng truth na tinuturo ng Diyos sa atin dito? Sabi-sabi tayo, ready, go! Okay, so maraming application yan, di ba? Hindi lang dun sa mga chismis, di ba? Hindi lang dun sa mga may nag-aalitan, tapos may sumbungan, tapos ang susumbong sa atin, hindi naman yung talagang taong, di ba? Nakarating lang sa atin yung informasyon na second hand, tapos ang iba sa atin ay madaling maniwala. Okay? Pati nga yung chain letter, di ba? Meron iba, ang daling maniwala. May natanggap ba kayong message na pagka around 11 to 3 a.m., yung cellphone mo, papatayin mo. Bakit? Kasi, merong, ano tawag doon? Cosmic rays, merong radiation na madadamage ang cellphone mo. Diba? At pwede maka-apekto pa siguro sa kalusugan mo, ganyan. So, kailangan mong patayin. May suspecha ako na ang nagte-text noon, nagchat-chat noon, yung mga magdanaka para walang ko-contact pagka walang tutunog pagka around 11 to 3 a.m. No? Kasi yun yung kasarapan ng tulog. No? Ngayon, nakakapagtaka kasi yung mga ganong klaseng chain letters, pinamumudmod, di ba? No? Pinagsasabi, tapos parang kapanipaniwala, di ba? At pinapasa pa ng iba, di ba? At kaya maraming naniniwala. No? In other words, marami sa atin madaling mapaniwala dun sa mga second-hand information. Okay? Kaya, merong kahapon ba yun? Kahapon din, yung isang nag-uusap kami ng mga pastors sa Limca, na pinag-usapan namin yung kahalagahan na kapag kami magtuturo or makakakuha ng anumang information, kasi Christmas ngayon, di ba? Napag-uusapan namin yung Pasko, tapos merong iba sa amin na ayaw mag-celebrate ng Christmas. Kasi ayon sa kanyang research, ang Christmas ay sineselebrate ng mga sun god, mga naniniwala sa sun god. Okay? Ang tanong ko, ano yung source? Na nakuha ba natin nalaman ba natin yung direct source doon kung saan nanggaling yon, di ba? At halimbawa man totoo, at paano ba natin malalaman yung direct source? Sa standards ng pag-aaral, ito yung pwede kong lang maibigay na isang practical na tips. Sa standards ng pag-aaral, masabi natin ang isang informasyon na ito totoo kapag ito ay sumusunod sa tamang research method. Paano ba yung sa tamang research method? Sige nga, natin. Para lang magkaroon tayo ng wisdom at di tayo maloko ng iba sa mga second-hand information. Paano ba yung tamang research method? Pag ako nag-post ng article, tapos nagsasalita ako doon ng mga bagay na pwedeng mapanganib sa ating lahat, o kaya sa pangkalusugan, o kaya isang teaching or doctrine, no? Paano nyo dapat yon sasalain na hindi kayo maliligaw o kaya ay madadaya? Dapat merong direct source. Saan ko kinuha yung mga source na yon, di ba? At sa sources na kinuhan ko, dapat ay at least ay pinablish yon na mga reputable na mga publishers, di ba? Lalo na yung ginagamit sa academic. Kaya sa research method, importante na bago ka mag-present ng iyong article, dapat yun ay meron ka mga direct sources na published ng mga nire-recognize sa mga schools. Diba? Kasi may standard tayo ng pagtanggap ng mga katotohanan. Okay? So, ganun din doon sa Christmas. No? Sakali man, halimbawa na totoo yung sun god, ano ba yung ginagawa natin tuwing Christmas? Nakikiselebrate ba tayo sa sun god? Hindi naman, di ba? Ang layunin natin every Christmas
o anumang occasion meron sa mundong ito, halimbawa ay November 1, di ba? O ano pa mang mga okasyon sa mundong ito. Kaya tayo nakikisabay hindi para umayon sa takbo ng sanlibutan, kundi sumasabay tayo sa okasyon para halimbawa ay paliwanag yung okasyon, di ba? Halimbawa, meron naniniwala sa 40 days, di ba, na ininyahan ako para mag-preach doon. Anong gagawin ko? Pupunta ba ako doon para maniwalang merong 40 days? Hindi, para ituro kung meron ba talagang 40 days sa Bible o wala, di ba? At ano yung dapat maintindihan nila tungkol sa mga namatay. Di ba pagkakataon yun para i-preach si Christ? The same is true sa Christmas, di ba? Kung ito ay halimbawa ay tumaon doon sa sinasabi nilang pagdiriwang ng Sun God, hindi naman tayo sumasamba sa Sun God. Pinipreach natin si Christ during Christmas. Amen po? Ayan. So, magagalit ba si Diyos pagka siya yung ipipreach mo sa araw ng Christmas? Hindi naman, di ba? At araw-araw natin pinipreach si Christ, hindi lang Christmas. Okay? So, simple lang, no? Huwag tayong agad maniwala sa second-hand information, kasama na dyan yung gossiping, di ba? Yung mga chismis. Sapagkat sila ay hindi direktang mga tao na pinanggalingan ng information. Okay? So, palagi nating hanapin kung sino yung direct na source bago tayo mag-conclude. Verses 14 to 16. Sa pagtatanggol ni Apostle Paul, sinabi niya po na tinatanggap ko po ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan or the way ay pinalalagay nilang isang maling sekta. Subalit, pinaniniwalaan ko rin ang lahat ng bagay na nasusulat sa kasulatan, kautusan, at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, nananalig din ako na muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at di matuwid. Okay? And then sa verse 22, si Felix ay may sapat na pagkabatid doon sa tungkol doon po sa daang ito or the way. Ito pong pagkakatawag sa mga Kristiyano na the way ay naging katawagan sa kanila noong mga panahong ito. Okay? At ito'y ginagamit sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, sa mga na born again, the way. Ginagamit ito para tukuyin yung mga Kristiyano na ine-emphasize na si Jesus ang daan patungo sa ating Diyos Ama. Okay? So kaya tinatawag na the way yung mga believers ng mga time na ito sapagkat pinapangaral nila si Jesus bilang daan. Di ba? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya kung mayroong magandang pangalan ng church, dapat ang pangalan ng church ay the way, di ba? Kasi yun yung kasamang pinantawag or binrand ang mga Christians na the way. Pati Christian, di ba? Sa Acts 11:26 ay tinawag ang mga mananampalataya unang beses. Yung unang pagkakatawag ay Christian. Okay. Although ito ay derogatory term, yung Christian, ibig sabihin pagmamaliit sa kanila, pero dala-dala din nito yung katotohanan na bawat tagasunod ng sinuman ay nilalagay yung sa dulo yung IAN, di ba? Herodian, tagasunod ni Herod. Hindi naman pagmamaliit din yon, di ba? Christian, tagasunod ni Christ. Okay? So, piniliwanag dito ni Paul na ang Christianity ay hindi isang heresy kasi ang tingin din nila sa the way ay isa itong sekta na nagtuturo ng mali. Siyempre, gano'n ang sasabihin ng mga Hudyo kasi inaakala nilang sila yung tama. So, pinapaliwanag ni Apostle Paul na hindi heresy or hindi heretic ang mga Christians, kundi ito'y isang pananampalataya na nakaugnay sa religion ng Judaism. Bakit? Kasi, sabi niya, subalit, pinapaniwalaan ko rin ang lahat ng bagay na nasusulat sa kautusan at sa mga sinasabi ng propeta. Di ba? So, in other words, yung pananampalatayang Kristiyano ay nakaugnay doon sa tinuturo ng mga Hudyo.
Right? At si Felix ay may alam tungkol sa bagong sektang ito na tinatawag na The Way. Meron na siyang accurate knowledge kasi usap-usapan na ito eh. Di ba? Kasi nga nangangaral si mga apostol sa iba't ibang dako. Si Apostle Paul ay na subaybayan natin ang kanyang first hanggang third missionary journeys, di ba? At kumalat ang Christianity sa buong mundo ng Romano. Kaya si Felix ay may idea tungkol sa bagong sektang ito ng The Way. At na-confirm yon dun sa paliwanag ni Apostle Paul. So ang The Way or yung Christianity ay hindi talaga bago dahil sinasabi ni Apostle Paul na si Jesus ang katuparan ng batas at ng mga propeta. Si Jesus ang fulfillment ng law at siya ang tinutukoy ng mga propeta na darating na Messiah, our Savior, God, and King. Okay? So, segue lang tayo ng konti. No? Dito ay dapat sabihin na, biblically speaking, ang Christianity ay hindi talaga dapat nating sabihin na nanggaling doon sa Roman Catholicism. Nanggaling ang Christianity saan? Sa Judaism. Muna natin? Kung meron tayong root, okay, pinanggalingan na relihiyon, ang Christianity, nanggaling tayo sa relihiyon ng mga Hudyo. Sapagkat ang relihiyon ng mga Hudyo ay naniniwala sa iisang Diyos, at yun si Yahweh. At yung Lord ng Old Testament ay Lord ng New Testament. Di ba? Si Yahweh, na siyang iisang Diyos, ay nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Hesus sa siyang Lord ng New Testament. So ang ating pananampalataya, ang Kristiyano, ay nakaugnay saan? Sa pananampalataya ng mga Hudyo. Okay? Doon tayo nanggaling. Pagkatapos ng mga apostles, tsaka lumitaw yung one Holy Apostolic Catholic Church. Pagkatapos nila, lumabas yung Roman Catholic. Tapos sa Roman Catholic, nagkaroon ng Reformation at lumabas ang mga evangelical groups. Okay. Pero meron ng Judaism, meron ng Christianity, bago pa dumating ang Roman Catholicism. Now, gusto kong bigyan ng diin dito ay verse 15. Ano yung sinasabi sa verse 15? Tulad nila, ng mga Hudyo na kung saan nanggaling ating pananampalatayang Kristiyano, tulad nila na nanalig din ako, sabi ni Apostle Paul, na muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao matuwid at masama. Ayan, ito yung nating gustong bigyan ng diin. Okay? So, both yung Judaism, at least yung mga Pharisees, di ba, sa religion or sa sect ng Judaism, ay naniniwala na merong pagkabuhay na maguli. Right? Tayo mga Christians ay naniniwala din na merong pagkabuhay na maguli sapagkat nasaksihan natin yon sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Okay? Pero, although parehong mabubuhay na maguli ang masama at matuwid, ay magkaiba ang kanilang destiny. Right? Ano yung destiny ng mga matuwid? San? Sa buhay na walang hanggan. Ano yung destiny ng mga masama? Sa kaparusahan. Okay? Tingnan natin yung ang truth tungkol sa resurrection. Okay. John 5:28-29. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Sino yun? Yung mga nasa libingan. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay.
at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Okay. So, bagamat naniniwala tayo sa resurrection ng dead, pero merong magkaibang destiny ang masama versus sa matuwid. Okay? Kahit pa man sa Old Testament, meron ng silang ganong idea no, sa religion ng Judaism. Kaya nga merong parable si Jesus Christ tungkol dun sa mayaman at si Lazarus, di ba? At pinakita ng Panginoon doon yung idea no, na meron sila noong mga panahon na yon na pagka masama ka, saan napunta mo? Sa Hades ng pagdurusa. Pag mabuti ka, doon ka kay Abraham's bosom. So merong paghihiwalay, bagamat merong pagkabuhay na maguli, merong paghihiwalay doon sa mga masama at sa mga matuwid. Buhay para sa mga matuwid at paghatol para sa mga masama. Okay? Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy, nagniningas na sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Grabe, no? Okay? So, ang mga masama ay saan paroroon? Sa dagat-dagatang apoy at asupre. No? Ano ba to? Pananakot ng Diyos o ano to? Babala ng Diyos. Di ba? Babala. Okay. Ito ay warning ng Diyos dun sa mga, kanino? Sa mga duwag. Ano yung duwag? Yung takot sa dilim, yung duwag. Ang duwag dyan, yung mga hindi kayang tumayo na sila'y Kristiyano sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Yung tipong kapag halimbawa dumating na yung pinaka-antikristo, di ba? Kahit sa ang henerasyon pwedeng may antichrist, by the way. Pero may pinakahuling antikristo. Okay. Halimbawa, yung pinakahuling antikristo ay sabihin na, anong gusto mo? Mabuhay, pero sa akin ka? O mamatay ka dahil kay Kristo ka? Anong pipiliin mo? Ba, karamihan, dahil sa kanilang kaduwagan, ang pipiliin nila ay mabuhay. Di ba? Pero ang kapalit nun, si Kristo ay tatakwil nila. Yun yung duwag. Okay? Yung hindi mo kayang tayuan si Kristo at ang iyong pananampalataya dahil sa persecution. Tignan nyo, obserbahan nyo to ha. Wala pa tayo dun sa pinaka mabigat na pagsubok na tayo papatayin dahil kay Kristo. Ang pinakasimple pa lang na naranasan natin, halimbawa, yung mga estudyante. Di ba, ano ba dapat gawin? Mag-pray muna bago kumain o hindi? Mag-pray muna. Pero pag nasa bahay, nagpipray kayo, no? Siguro, no? Pagka nasa kantin, sa labas, nagpipray kayo, hindi na. Yung iba, hindi nagpipray. Kung yung, ayan. Wala akong pwedeng. Pagka magpipray sila yung iba, kunyari malalaglag yung tapos kukunin. Magpipray doon, Jesus name, Lord, thank you for the food. Amen. Parang di halata. Ano yung kaduwagan, di ba? No? Yung hindi mo kayang iharap sa ibang tao yung pananampalataya mo kay Kristo. Lalo na yung natatakot kang i-share, di ba? Kasi kaduwagan yun, di ba? Oh. Dapat hindi tayo takot na ipakilala ang sarili natin bilang Kristiyano. Di ba? Yung iba, di ba dapat pagka sa church magdadala ng Bible, pero nahihiya tayo magdala ng Bible kasi baka mahalatan tayo Kristiyano. Ayun yung kaduwagan yun, di ba? Oh. Kaya yung iba, paliitan ng Bible, no? Yung para nasa bulsa, hindi halata na siya may dalang Bible. Okay. Kaduwagan. Ano pa yung kasalanan na hindi dapat natin gawin ayon sa Revelation 21 verse 8? Hindi mananampalataya. Okay? Etong kaduwagan, mananampalataya siya pero hindi niya kayang tumayo bilang isang mananampalataya para kay Kristo. At actually, maraming naging ganon dun sa time sa church history, pagka napag-aralan niyo po yung church history,
Marami pong mga Kristiyano noon na tinakwil si Christ kasi under persecution ng Roman Empire. Okay? So para hindi ka ma-persecute, tatalikod ka na lang sa pananampalataya mo, then na-enjoy mo yung benefit ng pagiging isang Roman. Sumasamba ka dun sa mga Diyos ng mga Romano. Okay? Kaya nagkaroon ng intriga nung time na nilift ni Constantine yung batas na yon nilift ni Constantine yung pag-persecute sa mga believers kasi naging Christian na siya. Okay? So, nagkaroon siya ng decree na tinatawag na the Edict of Milan. Okay? Nawala na yung persecution. Ngayon, sabi ng mga Christian, ngayon ang nangyari, yung mga dating Christian nagbabalikan na sa church. Ayaw tanggapin ng iba kasi tinakwil mo na si Kristo eh. Di ba? Naging duwag ka noong mga panahon ng persecution. Tinakwil mo siya, so hindi ka natatanggapin ng church. Yun yung mga malinis sa simbahan. Yung iba naman, tinanggap yung mga hindi pa. Okay? So, kaduwagan. Gusto kong bigyan din doon yung kaduwagan na hindi kalooban ng Diyos na maging ganun tayo. Matakot tayo sa ating pananampalataya dahil tayo under persecution. Yung iba nga, sinabihan lang sa school na, Christian ka ba? Hindi ako Christian. Meron nga akong yung isang kasama namin na nag-Bible study na. No? Tinanong ko siya, born again ka ba? Hindi. Nag-Bible study na siya. Nakalimutan niya na dapat pala ma-born again tayo. Di ba? Ano ba yung sabi ni Jesus? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos, tinatanggi niya siya born again. Paano siya makapasok sa karya ng Diyos kung di siya born again? Di ba? So, again, no? Huwag tayong maging duwag bilang isang mananampalataya. At ito pong parusa ng Diyos na ito ng walang hanggang kaparusahan ay para doon din sa mga hindi mananampalataya. Bali mga duwag, akala lang natin mananampalataya pero hindi pala talaga. Okay? Ano pa? Yung mga hindi mananampalataya, yung mga kasuklam-suklam, yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid. Okay? Yan po ay kasalanang ayaw ng Diyos na gawin po natin. Ano yung manggagaway? Yung mga sorcerers, mga magicians, mga gumagamit ng mga spells, yan, mga witchcraft, yung mga wizards. Yan. O ito, sabi, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Paano yun? Sumasamba ba tayo sa Diyos-Diyosan? Meron ba tayong mga inukit na larawan para sambahin? Itapon na po natin yun sapagkat hindi kalooban ng Panginoon na tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. So let's warn others about this truth upang sa gayon ay hindi sila mapahamak sa walang hanggang kaparusahan. Now, mapasin natin, no, Brad Toti, ito yung matagal natin pinag-uusapan. No? Sabi dyan, sa verse 29 ng John chapter 5, wala pa. 29, yun, no? Sabi, ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli. Sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yan, redundant. No? So, ibig sabihin, pagka ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay maliligtas. Ganun ba yun? Yan ba yung tinuturo dyan? Balagay nyo. Yan kaya tinuturo dyan? Paano natin maintindihan yan ng mas mabuti? Kasi parang lumalabas dyan, totoo nga pala, pastor, no? Ang salvation ay by good works. Pagka sinabi naman natin yun, di magko-contradict yung kay Paul, di ba? Sapagkat tinuturo ni Apostle Paul at ibang mga alagad na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, ang tamang pag-intindi ng Bible ay huwag ka kaagad lalak daw sa ibang aklat, di ba? Diyan muna sa konteksto niya.
So meron sa konteksto ng John chapter 5 para maintindihan natin na ano ba yung mabuting gawa na yun na gagawin ng tao para siya ay maligtas? John chapter 6. Tingnan natin John chapter 6. Diba? Chapter 5 tayo, diba? So, punta tayo sa John chapter 6. So, nasa konteksto pa rin siya. Ano sabi ni Apostle John sa verses 28 hanggang 29? Sinabi nila sa kanya, anong kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Okay? So ang gawa na gagawin natin para sa Diyos ay hindi yung mabuting gawa na iniisip natin na magpalimos tayo. Tama ba? Mabigay tayo ng limos, tumulong tayo sa ating kapwa, ang gawin natin ng batas. Hindi yon. Kundi, ang pinapagawa ng Panginoon sa atin na mabuting gawa para sa Diyos ay ang sumampalataya sa kanyang sinugo. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Huwag natin? Okay? Kung merong isang mabuting gawa na dapat natin gawin, hindi agad yung 10 Commandments. Kasi bagsak tayong lahat doon, di ba? Subukan mong magturo na ang kaligtasan sa pamagitan ng mabuting gawa, yung pagtupad ng batas, sino maliligtas? Wala, di ba? Sapagkat walang gumawa ng mabuti kahit isa. Walang matuwid, wala kahit isa. Right. So, ang dapat gawin natin na inaasahan ng Diyos sa atin, ng Panginoon sa atin, ay ang sampalatayanan, ang nagsinugo ng ating Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? Ano pa? John chapter 5 verse 24. Same context. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Paano rin makakamit yung buhay na walang hanggan? Sa paggawa ba ng mabuti? Ron, palagay mo, paggawa ba ng mabuti? Ha? Paggawa ng mabuti? Ano mabuting gagawin dapat? Ayon sa talatang yan. Ang dapat mong gawing mabuti ay dinggin ng salita ng Panginoon at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa Kanya. Di ba? Ngayon ang mabuti mong gagawin. John 3:16. Ano pa? Puro John po yan. Katotohanan, hindi pala. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang Kanyang bugto na anak upang sinumang anong gagawin mo na mabuti? Sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na wala hanggan. John chapter 3 verse 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Gusto mo bang makaiwas sa hatol ng Diyos ng pangalawang kamatayan? Gusto mo bang maligtas ang iyong kaluluwa at makapiling ang Diyos sa Kanyang kaharian? Paano tayo maliligtas? Malagay nyo, paano gagawin natin para maligtas? Number 1, tinuturo na ba nila kasulatan na dapat tayong mag-repent? Okay. Acts chapter 17 verse 30, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Okay? So, ang panawagan sa atin ng salita ng Diyos para tayong maligtas, number 1 is to repent of our sins. Pinalagpas ng Diyos yung mga panahon na ang mga tao hindi kumikilala sa Kanya, pero ngayon pinag-utos niya na magsisi at talikdan natin ang ating mga kasalanan, ano man ang ating maling pamumuhay, magsisi tayo at talikdan ang lahat ng ito. Amen po? Sabi mo sa tabi mo, bro, sis, magsisi ka na. Okay. Talikuran na natin ang mga maling gawa po natin. Okay? Iba sa atin ay matter of time na lang, no? Parang sila kambal. Sino to? Yan. Iba sa atin, matter of time na lang. Itatama nila, di ba? Yung inyong relationship, no? Sapagkat, nakausap ko minsan si Jomel ba? Jomel. Sabi niya sa akin, kasi meron sana kaming binabalak doon na worship sa
sa ano, saan to? Sa NHA, no? NHA. Meron dong pinaparentahan na ano, na room. Magkano ba yun? Perenta? 1,000 lang. So, pwedeng gawing outreach, no? Mag-start ng worship doon. No? At magkakatulong kami, tayo halimbawa, nila Pastor Rafi, Pastor Alex, no? Na naandun sa Habitat. So naisip ko na, bro, pwede kang tumugtog dito kung sakali. Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo naman yung sitwasyon ko, kailangan ko pang itama yung relationship namin. Diba? You see? So, alam niya yung kanyang sin. At actually, yun ay sign ng repentance. Ang kailangan nilang gawin, matter of time nga, ayusin na lang nila, no? Itama na lang nila. Gusto niyo sumama kayo sa ano, sa December mission kasi meron doon kasalan, no? Kasalan doon. So libre na lahat 'yon, libre na lahat. December 28, siguro 28 kung umabot yung requirements. So dapat tayo magsisi, di ba? Yun yung point natin. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At kung ang pagsisisi ay matapos mong malaman ng isang bagay hindi kalooban ng Diyos, dapat pagsisihan mo 'yon, di ba? Magbago ka ng pag-iisip at umika ng tawad sa Panginoon. At wag mo nang gawin or balikan yung masamang bagay na iyong ginagawa. Okay? Number 2, ano gagawin natin? Believe that God is willing to forgive you. Iba kasi parang feeling hindi na ako tatanggapin ng Diyos kasi ang laki na ng kasalanan ko. Kaya iba hindi nagsisimba dahil feeling nila malaki na yung kasalanan nila. At dapat nilang baguhin yung pag-iisip nila doon, dapat maniwala sila na ang Diyos ay handa silang patawarin. 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Amen po? Okay. At ang totoo, kahit ikaw ay born again na, magkakamali ka pa rin, di ba? Although hindi na yun ang desire ng puso natin, nagkakasala lang tayo minsan sapagkat matigas ang ulo natin. No? Sumusuway tayo sa kalooban ng Diyos intentionally. Ang mabuti na lang, ang Lord mabiyaya sa atin, di ba? Patuloy tayo nakakaranas ng biyaya ng Diyos, hindi lang nung tayo ay nakakilala sa Kanya, kundi hanggang ngayon, habang tayo nagkakamali pa rin at pinapatawad niya, patuloy nating nararanasan ang Kanyang biyaya ng pagpapatawad. Palagpakan po natin ang Panginoon. Okay? Kaya kung may magsasabi sa inyo na parang feeling na o kaya inaakusahan tayo as a church na simba tayo ng simba pero gumagawa din naman tayo ng kasalanan, meron tayong sagot doon. Talaga naman makasalanan ako. Okay. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya buhay pa ako hanggang ngayon at mabubuhay sa huling araw. Dahil sa biyaya ng Diyos na ako'y pinatawad niya sa aking mga kasalanan at patuloy na pinapatawad sa aking mga kasalanan. Palapakan po natin ang Panginoon. Pero siyempre, merong iba't ibang level ng kasalanan. Merong kasalanan na dapat disiplinahin. Merong kasalanan na hindi naman siguro dapat humantong pa sa disiplina, di ba? Pagdidisiplina. Okay? Yung mga anak natin na ang kasalanan nila ay sila po ay halimbawa ay naglalaro ng gadget o alangan naman disiplinahin pa ng church yun. Hindi naman, di ba? Okay. So, may kasalanan na sapat na ating disiplinahin, merong kasalanan na sapat lang na tayo humingi ng tawad ng Diyos at ito'y kalimutan na, talikdan na. Number 3, ating tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang ating Lord and Savior. Okay? John chapter 1 verse 12, datapot ang lahat ng sa Kanya nagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsasampalataya sa Kanyang pangalan. So para po tayo ay maligtas, kailangan nating magsisi, kailangan nating maniwalang handa tayong patawarin ng Diyos at kailangan tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sapagkat ang Kanyang pangalan ay tumutukoy sa Kanyang pagiging siya, di ba? Jesus Christ. Ang Kanyang pangalan ay tumutukoy sa Kanyang pagiging Messiah, ang ating Savior, God and King. Kaya kung tatanggapin mo siya bilang hari, no, ng iyong buhay, dapat magpasakop ka sa Kanyang kalooban. Yeah?
At kung tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas, ay dapat magtiwala ka sa kanyang pangako. Amen po? Merong iba ay naniniwala kay Jesus pero hindi sila maliligtas. Bakit? Sapagkat hindi sila lubusang nagpapasakop sa paghahari ng Diyos at hindi naniniwala sa kanyang mga pangako. Okay, ano ba pangako ng Panginoon? Sa John chapter 10 verses 27 to 29, dinirinig ng aking mga tupang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. At ito na isang matibay na pangako sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan sapagkat pinagkatiwala natin ating buhay sa Panginoon na siyang ating hari at tagapagligtas. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay. So tayong lahat ay magsitayo at tayo yumuko at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umagang ito, kasama natin ang Holy Spirit at siya'y nasa kalagitnaan natin. In fact, yung mga salita na maaring sa palagay mo ay nasaktan ka sapagkat merong kasalanan na nagawa ka sa Panginoon na nabanggit kanina. Yun ay conviction sa iyo ng Holy Spirit. Nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu upang matapos mo maintindihan ang iyong kasalanan ay pagsisihan mo ito sa kanyang harapan. Magpakumbaba ka sa kanya at humingi ng tawad sa iyong nagawang kasalanan. Maaaring hanggang ngayon ay meron ka pang masamang bisyo na hindi pa sinusuko sa Panginoon. Ito yung panahon na ikaw ay inuudyok ng banal na Espiritu para magsisi. Talikuran ang masamang bisyong ito at magbalik loob sa Panginoon at gawin ang kanyang kalooban habang ikaw ay nabubuhay. Maaaring iba sa atin ay meron pang pagdududa sa kanyang pananampalataya. Baka iniisip ng iba sa atin na saan kaya ako pupunta pag ako ay namatay na? Ako kaya pupunta ng langit? O baka ako ay mapahamak sa apoy na impyerno at ayaw kong mangyari yon sa aking buhay. Well, kung hindi mo gusto mangyari yon sa iyong buhay, merong tinuturo sa atin ang salita ng Diyos dapat mong gawin. Dapat kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Dapat kang maniwala na handa kang patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. At dapat mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Dapat mo siyang paghariin bilang hari ng iyong buhay. At tanggapin siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Na aminin mo sa iyong sarili, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kahit anong kabanalan ang gawin mo, wala kang magagawa sapagkat walang sino man ang matuwid, wala kahit isa. Kailangan mong aminin na ang Diyos ang tanging magliligtas sa iyo. Siya lang ang tanging may kakayanan na iligtas ka at yun ay ginawa niya sa pamagitan ng pagsugo ng kanyang anak na si Jesus upang si Jesus ay mamatay para sa iyo. Nabuhos ang kanyang dugo para mapatawad ang iyong mga kasalanan. Ang kailangan mo na lang gawin ay pagsisihan ng iyong mga kasalanan at ang Panginoon Diyos ay handa kang patawarin at hugasan sa iyong mga kasalanan. At maaari mong ipahayag sa Diyos ngayon ang iyong pananampalataya. Maaari kang magsisi sa kanyang harapan at humingi ng tawad at sabihin sa kanyang iyong mga kasalanan. At ang Diyos ay handa kang patawarin sa iyong mga kasalanan. Sabihin mo yan ngayon sa Diyos. Magpakumbaba ka sa kanyang harapan at humingi ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. At matapos niyan, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Paghariin mo siya sa iyong buhay. Sabihin mo sa kanya, ngayon, mula ngayon, Panginoon, ikaw na po, Panginoong Jesus, ang maghari sa aking buhay. Hindi na po ako ang masusunod, kundi kayo na sa aking buhay. At ako'y naniniwala sa iyong mga pangako. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin. Naniniwala po ako na pinatawad mo ang aking makasalanan at meron akong buhay na walang hanggan ayon sa iyong matapat na pangako. Gawin mo to sa isang simpleng panalangin. Kung meron man sa atin ang nais na magsisi at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, maaari mong sabihin yung panalangin ito mula sa iyong puso. Sabihin mo sa iyong puso, Panginoong Jesus. Sige po, sabihin po natin, Panginoong Jesus, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking pagkakamali sa inyo at sa aking kapwa.
Salamat po sapagkat handa ka magpatawad. At salamat po sapagkat nabuhos ang iyong dugo para ako'y patawarin. Salamat po sa kapatawaran mo, Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Mula ngayon, sa iyo na ako magtitiwala at naniniwala ako sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong biyaya sa akin ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat ngayong mga oras na ito ay pinadama mo po, Panginoon, ng iyong biyaya sa aming lahat. Lalo na, Panginoon, sa sino man sa amin na nagpahayag ng kanyang pagsisisit pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ay tapat sa iyong pangako. Sila'y pinatawad mo at binigyan ng kaloob ng buhay na walang hanggan. Ginawang anak mo, Panginoon, sa mga sandaling ito. May katiyakan ng buhay na walang hanggan sa iyong piling magpakilanman. Lord, salamat po sa iyong dakilang biyaya. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. At yamang tinanggap ka namin bilang aming hari, Lord. Mula ngayon, ikaw na ang paghahariin namin sa aming buhay. Ikaw na ang masusunod sa aming buhay. At salamat sa katotohanan ng sino man tumanggap sa iyo ay tumanggap din ng banal na Espiritu. Kaya salamat, Holy Spirit, sapagkat tumatahan ka sa amin sa mga oras na ito. At ikaw ang patuloy na mag-uudyok sa amin, maglalayo sa amin sa kasalanan at gagabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Ikaw rin na magbabago ng aming mga puso na yung dating matigas naming puso ay magiging masunurin at magkakaroon ng desire na gawin ang inyong kalooban, Panginoon Diyos. Salamat sa pagbabago na ginawa nyo sa aming puso at sa pagbabago na gagawin mo sa aming buhay, Panginoon. Magkakaroon ng pagbabago sa aming buhay sa kabanalan, Panginoon, in Jesus' name. Babaguhin niyo po ang aming pagkatao, aming pag-iisip. Kaya naman, salamat sapagkat meron ng ilan sa amin, Panginoon, na pinalaya mo sa masamang pananalita, sa pagmumura, sa hindi magandang pananalita, Panginoon. Salamat po sapagkat pinalaya niyo po kami, Panginoon, doon. Salamat sapagkat iba sa amin ay pinalaya mo na sa masamang bisyo, Panginoon. Salamat sapagkat inipagkilos mo upang kami baguhin mo sa aming pagkatao. Ako po ay isa sa mga binago mo sa mga bagay na ito, Panginoon, na pinalaya mo ako sa masamang bisyo, Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyo na kung hindi dahil sa inyo ay hindi ako makakalaya sa masamang bisyong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat marami ka pang gagawin sa aming buhay upang kami baguhin. Upang sa gayon, sa iyong pagbabalik, Panginoong Yesus, ay matagpuan mo kami na banal at kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Ikaw, Holy Spirit, ang siyang kumikilos sa amin, Panginoon, para kami pabanalin hanggang sa araw ng pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Papasalamat din kami, Panginoon, sa mga may birthdays, Lord. We pray that you would continue to bless them, Panginoon. Sa mga may anniversaries, O God, we pray na pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, Panginoon, ang kanilang pagsasama. Lord, sa mga may hanap buhay, Panginoon, we pray for your favor, Panginoon, sa kanila. Wisdom, Panginoon, sa kanilang pamamahala, sa kanilang negosyo. Sa mga nagtatrabaho, Panginoon, karunungan at katalinuhan ang pagkaloob niyo po sa kanila. At ang kasipagan, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho upang sila ay ma-promote, O God. Hindi lang sa posisyon, kundi sa kanilang tinatanggap para sila ay mabuhay. Dalangin po namin ang mga nasa abroad namin, mga kapatiran, Lord. We pray that you would continue to guide them and bless them, Panginoon, as they bless us, O God. Lord, yung aming pamilya, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Aming mga anak, Panginoon, na sa mga panahon na kasama namin sila, nababantayan po namin sila, Panginoon. Pero pagka sila po ay nasa mga kaibigan na po nila o sa kanilang paaralan, Panginoon, di na po namin kontrolado ang pwede nilang gawin. Lord, dalangin po namin na sa kanilang pag-aaral, sa kanilang panahon, sa kanilang mga kaibigan, Panginoon, na sila ang tatayo para sa inyo, sa katuwiran mo, Panginoon. Na sila ang magiging taga-impluwensya sa katuwiran at hindi sila ma-impluwensyahan, Panginoon, na kanilang mga kaibigan sa kasalanan, Panginoon. Dalangin po namin sila ay magiging matagumpay sa kanilang pag-aaral, O God. Sila ay mag-e-excel sa kanilang pag-aaral, O God.
alang-alang sa kanilang kinabukasan. Tulungan po sila, Panginoon, na maging discipline sa kanilang pag-aaral, na kanilang matutunan, Panginoon, na pagsumikapang maintindihan ang kanilang lessons, O God, upang sa gayon, Panginoon, maging bahagi ito, Panginoon, ng plano mong maganda para sa kanila, Panginoon. Lord, ganun din sa aming lahat. Inaamin po namin na hindi po namin kayang mabuhay nang wala ka, Panginoon. Marami kaming problemang dala-dala sa simbahang ito. At alam mo ang lahat ng ito, at ipinagkakatiwala po namin lahat ito sa inyo, Panginoon. At dahil kayo ang Ama namin, Panginoon, sa langit, na mabuti, O God, at tapat sa iyong mga pangako, at hindi kami pinababayaan, Panginoon, magtitiwala kaming palagi sa inyo at aasa sa inyong pagtulong, sa inyong probisyon, sa inyong pong pagpapalakas po sa amin. Lord, sa paglabas po namin dito, kakaharapin namin muli, Panginoon, ng mga tukso at matinding pagsubok sa buhay. Lord, hindi po namin kayang mamuhay mag-isa. Kaya salamat sa pagkatumahan ka sa amin. At dalangin po namin sa mga sandaling ito ang kapuspusan ng inyong Santong Espiritu. Holy Spirit, we pray that you fill us today. Panginoon, kailangan po namin ng lakas, Panginoon, sa aming pananampalataya upang sa pagharap namin sa buong linggong ito, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin ang mga tukso, Panginoon, ang mga ginagawa ng kaaway upang kami pagkasalahain, Lord God. Lord, in Jesus' name, Panginoon, we pray for your infilling. Holy Spirit, fill us with your holy presence so that, Lord, as we face these trials and temptations in life, oh God, we will overcome because you are with us and you are the one strengthening us, oh God. Fill us now, oh God, with your holy presence. Thank you so much, oh God. Receive the infilling of the Holy Spirit. Tanggapin mo ito sa Panginoon. Ikaw mismo sa iyong bibig, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita sa buhay ko, oh God, palakasin niyo po ako, Panginoon, patatagin sa aking pananampalataya, tulungan na ma-overcome ang lahat ng mga kasalanan na darating sa aking buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you so much, oh God. Salamat po, Holy Spirit, for being with us, for strengthening us, oh God. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa inyong lingkod ay ipataw ang iyong mayamang bendisyon sa bawat isa, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang karangalan, sa Kanya ang kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. The Lord God, say, Amen.